nila yan kung paano ko sila murahin. Do not give me that shit to butang. Mr. President, pero gaano niyo po kakilala tong si Colonel Garma? At kailan niyo po siya nakilala? Ah, saan ba ito nagka-problema itong babae na ito? Hiwalay ito sa asawa eh. Si Bilila Niligawan ba niyo po? yun? Oh, si Bilila. Niligawan niyo po? Sino? Si Garma? Pag, kung wala na siguro akong ibang makita siya. Hindi sir, ganito naman. Hindi ko naman inaano, but alam mo kasi pag tao ko, alam nila yan. Parang close mo talaga kasi ganun ako magtrato dito sa pulis eh. Ito sila sir, mabuti nandito kasi puro dumaan ito sila sa akin. Ganun talaga ako Pero bakit ho siya nagsasalita ng nagbibigay po ng revelation do sa Quadcom na at sinasabi niyo hindi po totoo na tinawagan niyo po siya nung May of 2016 at nagpapahanap po kayo ng isang police officer na miyembro ng Yeah, INC. hanggang ngayon sir, it's a mystery to me. Bakit ko siya tatawagan at bakit ko sabihin sa kanya maghanap ng Iglesia ni Cristo na marami namang pulis sa Davao na membro ng Iglesia ni Cristo? Why would I specify a person belonging to a religious sect when as a matter of fact there are a lot of policemen who are members of the Iglesia ni Cristo in Davao City? What would be the point of asking for a special person? Hanggang ngayon, sir, hindi ko nga mafatong. So sabi ko, well, I don't know, but it's a lie. Or making up stories. I don't know what she's driving at o ano ang gusto niyang Motibo. ipalabas sa at the end of the story. Mr. President, kilala niyo po itong si General ba ito? Leonardo? Colonel Leonardo. Yes, sir. Sino po ang nagrekomenda sa inyo na i-appoint po si General Leonardo? Kasi base ho rin sa testimonya ni Colonel Garma, siya yung nagrekomenda kay Leonardo sa inyo para i-appoint. Totoo po ba? Wala, sir, kasi alam mo, I cannot create a unit sa police because we do not have that kind of authority now. Hindi ako pwedeng magtawag ng police dito o sige, kayo ang unit and you are, you do this job. You have to clear it with the at hindi papayag itong mga chief of police kasi meron yan silang organization mismo for drugs and for itong whatever mga specialized narcotics, tapos itong mga smuggling. Hindi. Kasi po ang testimonya po ni Colonel Garma sa Quadcom sa House of Representatives, tinuturo po niya itong si Leonardo na nagbibigay po ng reward money sa mga police officials na nakakahuli o nakakapatay po ng mga drug pushers. Gusto ko lang, at least you can air your side, Mr. President, kung talagang totoong may reward money o wala. Sir, sagutin kita ng ganito. Bakit ako magbayad sa kanila? Trabaho mo nila yan. Kung may pera, bulsa ko na lang. If there is a fund for that, why would I give it to them? Trabaho nila yan eh. The best that I could minsan is pupunta ako
iyaya ko yan sila na magkain. Or kung may mga problema sila na personal, alam mo sir, ganito yan eh. Yung police sir, maliit lang talaga yung sweldo. Maliit talaga, hanggang ngayon maliit talaga ang sweldo. Pag hindi pumasok ang local chief executive o city mayor at may problema ang personal yung police, cancer ang asawa. Sweldo. Walang ibang puntahan yan, ikaw. Pag hindi mo tinulungan ang policer, patay. Yung sweldo nila cannot cope up with the demands of mga problema. Minsan, yung tanungin ko, ilan ang anak mo? Nagsabi, alam nila yung estasyon. Sa estasyon nila, yung station commander sila. Tapos magtanong ako sa isang polis, ilan ang anak mo? Sabihin, 6. Sir, ito prangkahan. Nagagalit talaga ako. Putang. Sildo mo ng ganon, tapos sige ka, putulin ko yung, barilin ko yung, ganon. Nandito man sila, sir. And you can ask them. Stricto ako sa kanila, pero kaibigan ko sila. Ano ako as a policer, because pagka may problema sila, nandyan ako sa kanila. Pro-police talaga ako at matagal akong nagturo sa Police Academy kasi noong practicing lawyer ako, wala masyado akong kita kasi bata pa ako. At